Hello everyone! Magandang hapon sa inyong lahat. Mabuti at nakatambay pa rin kayo dito. Hello po! Welcome back sa ating channel. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia at andito na naman para maghatid ng isa pang kwento para sa araw na ito, para inyong kagigiliwan at syempre kapupulutan ng aral. Pero bago tayo pumunta sa ating kwento, alam nyo na ang drill, alam nyo na kung anong mangyayari. Magpapasalamat muna tayo sa lahat ng mga nakikinig sa atin all the way from the start of this ano bang tawag nito? Tawag all the way from the start of this channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng ating kwento araw-araw. Syempre, lalong-lalo na yung mga dati pa nating subscriber, dati pang nakaabang, dati pang lagi na lang, Mama Mia, anong oras na ba? Wala nang upload, wala pa bang upload? Ganon. Maraming salamat po sa inyo. At lagi niyo akong ini-inspire na mag-record at syempre mag-edit ng kung ano-ano. At wag lang TikTok ng TikTok, ganon. Anyways, may TikTok nga pala ako at may Facebook, Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro. Yun po ang hanapin nyo. Pero bago ang lahat, nais kong mag-thank you kay May Masilang. Maraming salamat, May. Nako, medyo matagal-tagal na itong comment mo. Ngayon ko palang nababasa. So, mga hindi pa po nababasa na comment, please do like and comment lang. At pasasaan ba't mababasa rin natin yan. Hello kay Riza, Gimaras Girl, Gemma, Hilda Masagan, maraming salamat sa iyo, Hilda. Greet niya ako ng Happy Mother's Day. Kahit hindi pa naman ako mother, pero mother niyo akong lahat. Kaya sige, okay lang. Happy Mother's Day. Mila Imperial, maraming salamat sa iyo at hindi ka nagsiskip ng ads. Ayan, special shout out sa iyo at sa lahat ng mga hindi nagsiskip ng ads. Thank you so much sa inyong lahat. Maria Elena Abe, maraming salamat. Jovelyn Tihano, thank you at lagi kang nakaabang nitong ating channel. Hello rin kay Sir Reynaldo De Vera all the way from California, USA. Tama po ba ako, sir? Hello din kay sino ba to? Sandali. Hello rin kay Diane Rose Manlangit. Maraming salamat, Diane, all the way from Quezon City. Thank you so much at ako ang kasama mo habang nagtatrabaho ka. Hello rin kay Marilyn Manara. Thank you so much and Happy Mother's Day sa iyo. Oscar Salindaya, maraming salamat. Ayan, hello rin kay Mary Ann Max, Gladys Basbak or Bakbak. Thank you so much sa iyong pakikinig. Hello rin kay ang ambisyosang singer. Hello rin sa lahat ng nakikinig sa atin lalo na kay Joey Arbo aka the Mr. Lonely Boy from San Pedro, Laguna City. Hello rin kay Renife Pelorina all the way from Dubai, UAE. Thank you. Hello rin kay Eric Gomez na nag-iwan pa talaga siya ng letter. Kunwari siya yung isang babae dun sa ating kwento. Hello rin kay Morpins Vlog. Maraming salamat sa iyo. Maricel Renes. Hello, maraming thank you. Jenny V. Pineda. Thank you so much sa iyo. Mr. Maharlika. Maraming salamat. Naway Maharlika ka talaga. Ayon, hello po sa inyo. Hello rin kay The Sec 2980, Camille Lagsikan, maraming salamat sa iyo. Siya, I'm back. Mukbang na naman ako nito sa story mo dahil ang tagal kong hindi nakapakinig. San ka nang galing? Charot lang. Okay lang yun. Ano Bono, hello po sa iyo. Maraming thank you. Amar 813, salamat sa iyo. Mary Rose Pahimolin, thank you so much sa iyong pakikinig. Hello rin kay Ikay Magulyado, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much sa iyo. Marvy Montisilio, maing udto. Alcora Okit, maraming salamat. Hello rin sa nag-aabang sa atin na si Ridalia May Morales, Ridalia from Tiaong. Thank you so much. Shout out sa mga taga DBP Commonwealth Branch. Thank you so much, Francisco Pisito. Thank you so much sa iyong pakikinig. Hello rin kay Jonalyn Rojas. And happy fiesta today. Ayun. Happy fiesta po. And hello rin kay Reynerio Rojas. Shout out sa iyo. Hello kay Milagros Guerrero. Elsa Punsalan. Maraming salamat. Hello rin kay Charlene Baklohan. Ayun, sana ma-meet kita soon. Sana nga. Ayun, God bless din sa'yo. Rodeline Valeriano, maraming salamat. And hello raw kay Nanay Christy. And Happy Mother's Day daw po. Gloria Havillonar, thank you so much all the way from Hong Kong.
Hello rin kay Ana or Annaliza Lozano, Vanessa Pangilinan, and from Rosario, Cavite. Maraming salamat sa inyo. Hello po sa mga taga-Buhi, Camarines Sur. Maraming thank you. Hello rin kay beautiful girl Sofia, Annaliza Ebat. Maraming salamat all the way from Taiwan. Peryang 2494, user 1985, Socorro Bien, Liza Chen, maraming salamat Liza Chin pala yun. Jay Ranoy, Jerna Quizon, thank you so much Mami Che, Cutie Hot Mom, sana all Cutie Hot Mom pa. Christina Season, thank you so much. Lorna Manza, thank you so much sa'yo. LB Lapot, Imelda Karaig, Geraldine Orot Villaran, thank you so much all the way from Kuwait. Hello kay Mama Catherine Villaran and Papa Ruel Villaran. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hello rin kay Portulin Ocasyon, all the way from Zamboanga, Sibugay. Thank you so much sa inyong pakikinig. William Shaira, maraming salamat. Ronas 190 watching from Taiwan. SP Amor Groyal, thank you sa'yo. Rowena Mendoza, maraming salamat. Hello raw sa Team Boobsy with Eva from Sabrina ng Bulacan. Josephina, maraming salamat. Ayun, thank you so much. Candia Ario Alex de Dios, maraming salamat. Jerna, hello, thank you. Remy Pangilinan, Joyce Balite, Antonio Villanueva, maraming salamat po. Ashin Sheng, thank you. And Josephine Mapalad. At sa lahat pa po ng mga nag-comment na ang dami-dami pero hindi ko lang mabasa lahat dahil alam nyo naman, tayo ay kinakapos ng oras araw-araw na lang dito sa ating programa. Anyways, wag kayong mag-alala dahil kahit naman matagalan bago mabasa ang inyong mga pa-shoutout, rest assured naman na binabasa ko po yan lahat. Magre-reply na po ako, promise, sa susunod na mga araw. Anyways, wag na nating patagalin. Alam kong excited na ang lahat para sa kwento natin ngayong hapon na ito, dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming pagkakamali na pwede pang itama basta nasa maayos at tamang pagkakataon. Pero meron namang pagkakamali na kahit ang tagal-tagal mo nang pinagsisisihan, ang tagal-tagal mo nang pinagdurusahan, babalik at babalik rin para sirain ang kasalukuyan. Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Sarah. Mama Mia, ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay hindi po tipikal na kwento na naririnig nyo kahit saan mang story o kahit man saang story reading channel. Mama Mia, ang totoo ay nahirapan po akong ikwento itong kwento ng buhay ko. Please don't hate me kasi nga medyo mahaba-haba itong kwento. Ikaw na lang ang bahalang mag-edit, Mama Mia, kung may kukunin ka man, may tatanggalin sa kwento ko para magkasya sa oras mo. Mama Mia, isa po akong babae na taga Mindanao. Let me go back to the very first time, Mama Mia, na umibig ako ng todo, na siyang naging dahilan kung bakit nasira ang aking buong buhay. Mama Mia, I was in high school nung magkaroon ako ng mga crushes. Ayos lang naman kapag crushes, hindi ba? Wala namang problema sa ganon. Marami naman ako nun. Hindi naman po sa pagmamayabang, Mama Mia, pero may itsura po talaga ako. Pag sabi nila, typical po ako na definition ng mga magaganda kung Pinoy na standards ang ating pag-uusapan. Medyo may katangkaran ako. 5'4" ang aking height at alam kong mas matangkad ako kumpara sa normal na mga Pinay. Maputi rin ako, Mama Mia. Straight at black ang aking buhok na hanggang balikat. Maganda rin ang aking pangangatawan. Maganda ang aking mukha. Matangos ang aking ilong. Maganda ang aking mga mata. In short, Mama Mia, kung pisikal na anyo ang ating pag-uusapan, alam ko talagang isa ako sa mga itinuturing na maganda sa ating lipunan. Kaya naman hindi ako nawawalan noon ng mga manliligaw. Sure, meron naman akong mga sinasagot pero hindi rin naman nagtatagal ang mga yon.
Sabi nga ng best friend kong si Darlene, Mama Mia, kahit sinong lalaking gustuhin ko ay makukuha ko, anumang oras na gusto ko. Well, may tama naman siya doon. Alam ko naman, Mama Mia, na kayang-kaya kong paibigin ng sino man. Pero hindi ko po ginagamit ang ganda ko sa mga personal kong kagustuhan. Oo, may mga sinasagot ako, Mama Mia, para may taga-libre, may taga-hatid, may taga-bitbit ng aking mga gamit. Pero kapag tumatagal naman ng 1 o 2 buwan ay nakukonsensya na agad ako kaya hinihiwalayan ko na lang. Hanggang sa, Mama Mia, makilala ko ang isang lalaking itago natin sa pangalang Ken. Nakilala ko siya nung first year college ako. Magkasama pa rin kami noon ng best friend kong si Darlene dahil pareho kami ng kursong kinuha. Marami kasi talaga kaming pagkakapareho ni Darlene, Mama Mia. Unang-una dyan, pareho po kaming solong mga anak ng aming mga magulang. Pareho kaming medyo may pagka-spoiled pero pareho din naman kami na masiyahin at lagi na lang nakangiti sa aming mga kaibigan. Pareho din kami, Mama Mia, na lapitin ng mga lalaki. Pero ang hindi namin pagkakapareho ay si Darlene po ay kasamahan ko ay kasama sa mga pinakamagagaling sa klase kahit nung high school pa lamang. Hindi po ako matalino, Mama Mia, pero hindi rin naman bobo. Kaya lang si Darlene kasama po talaga siya lagi sa mga top students hanggang sa nung nag-college na nga kami. Si Ken, Mama Mia, ay kaklase ko at kaklase namin ni Darlene sa ibang mga subjects. Nung una ay nagpapalipad hangin lamang siya. Pero hindi ko siya pinapansin. Kaya lang, Mama Mia, hindi ko naman maitatago na meron talaga akong pagtingin sa kanya. Bukod kasi sa pagiging top student niya sa klase namin at sa buong school talaga, ay gwapo din talaga si Ken. Simpatiko at kilalang-kilala ang pamilya niya sa lugar namin noon bilang isa sa mga pinakamatatalinong pamilya at pamilyang mae-empluwensya sa aming lugar. Mama Mia, gwapo po talaga si Ken, kaya alam kong maraming nagkakagusto sa kanya. Wala akong sinabihan na gusto ko si Ken maging ang best friend kong si Darlene. Dahil ang totoo niyan ay mahiyain naman po ako. Walang ibang nakakaalam sa kung ano talaga ang tunay kong nararamdaman kundi ako lamang. Hindi ko po talaga sinasabi sa iba. Yung iba ay nag-a-assume lang sila dahil sa kung ano ang nakikita nila sa labas. Kaya naman, Mama Mia, dahil itong si Darlene ay medyo close kay Ken, ang akala ng lahat ay si Darlene at si Ken po ang magkarelasyon. Pero ang hindi alam ng karamihan ay nililigawan na ako noon ni Ken. Uy, Sarah, sabi ni Ken naliligaw daw siya sa iyo Totoo ba? Tanong sa akin ni Darlene isang hapon. Oo sabi ko. Kailan pa? Tanong niya ulit. Noong nakaraang buwan, I think, nagsimula siyang magpalipad hangin sa akin. Naku, nakaraang buwan pa pala, hindi mo man lang sinasabi sa akin. Sabi niya na halatang nagtatampo ang boses. Pasensya ka na, Bes. Hindi ko naman talaga sinasadyang hindi sabihin sa'yo Akala ko naman kasi hindi seryoso sa akin si Ken. Alam mo naman, di ba, maraming babaeng nagkakandara pa sa kanya. Kaya imposible na ako talaga ang magustuhan niya. Well, hindi na yun imposible ngayon kasi nililigawan ka na niya at 1 buwan na pala. Ano, sasagutin mo ba siya? Tanong niya. Hindi ko alam Anong hindi mo alam? Sagutin mo. Alam ko naman na gusto mo siya at gusto ka rin niya. Bakit di mo siya sasagutin? Sabi sa akin ni Darlene noon. Kasi may reputasyon si Ken, di ba? May reputasyon siya na marami nang naging girlfriend. Well, kahit ganun ang reputasyon ni Ken, may reputasyon din naman siyang mabuting estudyante, top student at syempre mabait. Ikaw din, baka maunahan ka ng iba. Gusto mo ba si Ken? Tanong niya sa akin ulit. Bes, sa'yo ko lang sasabihin to ha. Oo, medyo gusto ko na si Ken. Yun naman pala bakit ayaw mo pang sagutin? Sabi niya. Dahil sa pangungulit ng best friend ko, Mama Mia, at dahil ang totoo ay may gusto naman talaga ako kay Ken, ay sinagot ko rin siya sa wakas. At noong naging kami nga, ay isa kami sa mga pinakamasikat
pinakasikat na couple sa school namin. Hanggang sa nung third monthsary na kami ni Ken, Mama Mia, ay inaya niya ako sa place niya. Si Ken po kasi, Mama Mia, ay may sarili niyang apartment. Di ko alam kung bakit, hindi naman gaanong kalayo ang bahay nila mula sa school. Siguro gusto lang niyang maging independent. At nung nasa apartment na niya kami, ay nagluto siya ng masasarap na pagkain bilang celebration daw sa aming third monthsary. Pero hindi lang pala yun ang gusto ni Ken na mangyari, kaya niya ako dinala sa place niya, Mama Mia. May iba pa siyang gustong gawin naming dalawa. Noong una ay umaayaw ako dahil ang totoo ay wala pa naman akong experience. Pero ang sabi ni Ken sa akin, siya raw ang bahala. Siya raw ang bahalang sabihin sa akin at ituro sa akin kung ano ang mga dapat gawin. Mama Mia, sabi rin naman ni Ken ay magtiwala daw ako sa kanya at walang mangyayaring masama at hindi ako mabubuntis. At dahil mahal ko na si Ken nung mga panahon na yun, ay sinubukan kong gawin ang mga sinabi niya. Sinubukan kong magtiwala sa kanya. Hanggang sa tuluyan ngang may nangyari sa amin nung third monthsary namin. Oo, Mama Mia. First year college ako nung ibinigay ko ang sarili ko kay Ken. Pareho kami noon na first year college. At pagkatapos nga ng may unang nangyari sa amin ay sunod-sunod na po na may mangyayari sa aming dalawa. Kung mabait, responsable, at magaling na estudyante si Ken sa paningin ng marami, well, sa akin, Mama Mia, bukod sa mga bagay na ganun, ay isa rin sa nadiskubre ko ang pagiging mahilig ni Ken sa mga videos, sa mga malalaswang video, Mama Mia. Mahilig na mahilig din siya pagdating sa sex. Kung minsan nga ay napapagod na ako, kung minsan nga ay ayoko na siyang pagbigyan kaya lang nagagalit siya. Alam mo, Sarah, para ka ng lola ko. Bakit ganun? Ang bata-bata mo pa naman pero nawawalan ka na ng gana. Hindi ka ba nasasarapan sa akin? Tanong niya, Mama Mia, nung isang gabi na pinipilit niya kung may mangyari sa amin kahit na ayaw ko. Para hindi siya magalit ay nagkunwari na lang ako na may dalaw ako nung gabing yun. Hanggang sa bigla niyang sinabi sa akin na gusto niyang masubukan na galawin ako nang may dalaw ako o may buwanang dalaw ako. Ew, kadiri ka naman, Ken, wag naman ganun, sabi ko. Sige na please, subukan lang natin. Ayoko nga, nakakadiri yun. Pwede ka namang maghugas after, di ba? O kung gusto mo, sa shower natin gawin. Para maghugas ka habang may nangyayari sa ating dalawa. Ken, wag naman ngayon, masakit ang puson ko eh. Palusot ko pa, Mama Mia. Dami mo namang arte. Sige na nga. Pero sa susunod na linggo, gawin natin ha, sabi niya. Mama Mia, halos linggo-linggo ay 3 beses kami kung mag-sex ni Ken. Akala mo tuloy ay mag-asawa kaming dalawa. Siguro nga daig pa namin yung ibang mga mag-asawa. Di ko alam kung bakit mahilig talaga sa ganun si Ken. Yun ang nadiskubre ko na alam kong hindi alam ng karamihan liban na lang sa mga babaeng nakakarelasyon niya. Mama Mia, hanggang sa dahil mahal na mahal ko na si Ken ay ginagawa ko na lahat ng gusto niya. Lahat ng posisyon na maisip niya. Pati na rin yung nakakadiring bagay na gusto niyang subukan, Mama Mia, ay ginawa ko na rin. Mahal na mahal ko siya. Kaya handa akong isakripisyo ang lahat para sa kanya. Lahat-lahat. Kaya lang, Mama Mia, ang hindi ko alam ay hindi pala ako mahal ni Ken. Ginagamit lang pala niya ang katawan ko. Ginagamit lang pala niya ako bilang trophy niya sa kanyang mga kabarkada at mga kasamahan sa isang club sa school namin na exclusive lang sa mga matatalino at mga maimpluwensyang estudyante sa aming school. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, nagulat na lang ako nang may kumalat na isang malaswang video. Sa video na yon ay nandun ako at si Ken. Wala naman akong alam, Mama Mia, na nagpi-film para sa akin ang boyfriend ko.
Wala akong alam na kapag pumupunta ako sa apartment niya ay binivideo niya palang mga nangyayari sa aming dalawa. At isa nga sa mga videong yun ay kumalat. Hindi ko alam kung paanong kumalat noon. Nagulat na lang ako nung pumasok ako sa school na parang lahat na lang ng mga mata ng estudyante ay sa akin nakatingin. Mga mapanghuhusgang mata. Dati naman ay sanay akong tinitignan ng iba dahil alam kong nagagandahan sila sa akin. Pero sa mga oras na yun, Mama Mia, ay pagkadismaya, pandidiri at panghuhusga ang nakikita ko sa kanilang mga mata. Kaya alam kong may mali. Hindi ko na yun lubos maisip pa kung paano o kung anong nangyayari. Hanggang sa nung matapos na ang ikalawang subject ko at may vacant ako kaya tumambay na lang ako sa likod ng school gym namin. Doon kasi ay hindi masyadong maraming tao kapag wala namang practice. At dahil mag-aalas 11 pa noon, Mama Mia, ay wala pang masyadong tao dahil alas 4 pa naman ang practice ng mga varsity players. Hanggang sa dumating doon ang best friend kong si Darlene, Mama Mia. Sarah, alam mo na ba kung anong nangyayari? Tanong niya. Ano? Huwag kang magugulat ha, may ipapakita ako sa'yo. Sabi niya sabay kuha ng cellphone niya. Mama Mia, nagulat nga ako sa aking nakita. Ako at si Ken. Nasa isang malaswang video. At sa video pa na yun, Mama Mia, ay ako ang gumagalaw sa aming dalawa. Ako ang nagpapaligaya sa kanya habang si Ken ay nakahiga lamang at pangiti-ngiti sa harap ng kamera. Hindi ko alam noon na may kamera pala. Halos mabitawan ko ang cellphone ni Darlene. Halos matapon ko yun sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Uy bes, huwag mo namang itapon. Wala akong ibang cellphone, no? Sabi niya. Darlene, paanong nangyari to? Sinong may gawa nito? Hindi ko alam. Mama Mia, dun ko napagtanto kung bakit gano'n na lang ang tingin sa akin ng mga estudyante nung pumasok ako kaninang umaga. Kaya mabilis akong umalis sa school at umuwi sa bahay namin. Ilang araw akong hindi nagpakita, Mama Mia. Ilang araw akong hindi pumasok. Tinatanong na ako ng mga magulang ko kung bakit raw hindi ako umaalis para pumasok sa eskwela. Umaalis kasi ng alas 10 ng umaga ang mga magulang ko para sa kani-kanilang trabaho. Kadalasan, Mama Mia, noong wala pang scandal ko, ay umaalis ako alas 6 o alas 7 pa ng umaga. Kaya nagulat sila nung pangatlong araw na hindi pa rin ako umaalis at kapag dumarating sila ay nasa bahay pa rin ako at nakapambahay pa at wala pang ligo. Hanggang sa isang gabi ay pinasok na ako ng mama ko sa kwarto ko. At nak, anong nangyayari? May problema ka ba? Doon, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ng sarili kong umiyak. Hindi ko na napigilan ng sarili kong mag-breakdown at sabihin sa mama ko ang totoo. Gulat na gulat siya, Mama Mia. At no? May nangyayaring ganun? Tanong niya. Opo, Mama. Kinuha ko ang cellphone ko at pinakita ko sa kanya ang video. Mama Mia, nakita kong nasaktan ng mama ko at nagalit sa kanyang nakita. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Ma, hindi ko naman alam na may camera eh. Hindi, bakit mo ginawa ang bagay na ganyan? Mama Mia, humingi ako ng tawad nun sa mama ko. Lumabas siya ng kwarto at ilang sandali pa ay pumasok silang dalawa ng papa ko. Swerte na lang talaga ako na nagkaroon ako ng mga mahihinahong mga magulang. Mama Mia, nung nalaman nga nila ang totoo ay pumunta sila sa school. Pinaimbestigahan nila kung anong nangyari. Mama Mia, dun ko rin nalaman kung papanong kumalat ang video. Si Ken po ay umalis na sa school. Nung kumalat ang video ay pinaalis siya ng kanyang mga magulang, Mama Mia, at pinalipat sa ibang paaralan. Iniwanan niya akong mag-isa. Wala siyang pasintabi sa akin, Mama Mia, at wala akong narinig na sorry sa kanya. Kasi nalaman ko, Mama Mia, na kaya pala kumalat ang videong yun dahil ipinagmalaki pala yun ni Ken sa kanyang mga kabarkada. At isa sa mga kabarkada niya, Mama Mia, ay kilala ni Darlene. Isa sa kanyang mga kabarkada ay kaibigan at may gusto kay Darlene.
Kaya na-forward nito kay Darlene ang video. Oo, Mama Mia. Ang nagpakalat sa video ko ay walang iba kundi ang matalik kong kaibigan. Ang babaeng aking pinagkatiwalaan mula high school. Ang babaeng itinuring ko na parang kapatid. Walang iba kundi si Darlene. Hindi ko alam kung bakit niya nagawa sa akin yun. May nakapagsabi sa akin na isa naming common friend na matagal na raw naiinggit sa akin si Darlene at mas lalo pa itong nagalit nung ako ang niligawan ni Ken. May gusto daw kasi ito kay Ken, Mama Mia. At ang pakiramdam ni Darlene ay trinaydor ko siya nung hindi ko sinabi sa kanya na nanliligaw sa akin si Ken at lalo na nung sinagot ko si Ken. Nalilito ako sa kanya noon, Mama Mia. Sobrang litong-lito talaga ang pakiramdam ko dahil unang-una, siya naman po ang may sabi na sagutin ko si Ken, hindi ba? Pero wala na rin akong nagawa. Wala na rin akong nagawa dahil kumalat na yon. At para makaiwas sa sitwasyon, Mama Mia, ay inilipat ako ng mga magulang ko sa lugar ng tita ko. Mama Mia, dahil hindi ako komportable na may ibang kasama ay pumayag ang mga magulang ko na mag-rent po ako ng isang apartment. May kaya naman kasi kami sa buhay kaya nakakayanan namin ang pangrenta doon. Nag-promise ako sa mga magulang ko, Mama Mia. Nag-promise ako na babawi ako. Nag-promise ako na aayusin ko ang buhay ko. Kaya lang, Mama Mia, dito rin naman talaga nagbago ang buhay ko sa bagong paaralan na pinasukan ko. Nung makilala ko siya, itago natin siya sa pangalang Matt. Isang araw, naglalakad ako noong mag-isa papuntang kantin, nung bigla-bigla na lang siyang dumating at sumulpot sa aking harapan. Ngumiti siya sa akin, Mama Mia, ng pagkalaki-laking ngiti. Hanggang sa inoffer niya sa akin ang kanyang kamay para makipag-shake hands. Gusto ko nang matawa sa mukha niya noon pero kinontrol ko lamang. Transferi ako noong mga panahon na yon at wala pa akong isang buwan dun sa school. Mama Mia, ayokong magkaroon ng mga bagong kaibigan. Nasaktan na kasi ako sa isang babaeng tinuring kong matalik kong kaibigan. Kaya naman hanggat maaari ay iniiwasan ko ang magkaroon ng koneksyon sa kahit na sino. Hindi ko alam, Mama Mia, kung anong nangyari kay Matt nung araw na yon at kung anong pumasok sa utak niya. Kung bakit nung papalayo na ako ay bigla na lang siyang sumigaw ng nice meeting you at nung lingunin ko siya ay bigla siyang tumakbo pa uwi at palayo sa akin. I swear, Mama Mia, nakakahiya yun. Dahil tinitignan ako ng mga maraming tao sa aking paligid. Pero ang hindi ko alam ay dun pala mag-uumpisa ang storya naming dalawa ni Matt. Mama Mia, sa school, lahat po halos ng mga kaklase ko at ng ibang nakakakilala sa akin, ang tingin sa akin ay the lonely girl. Wala akong ibang kaibigan, ni hindi nala ako nakikitang ngumiti. Though, Mama Mia, alam ko na maraming mga lalaki ang nagkakaroon ng crush sa akin, pero I chose not to entertain them. Mama Mia, alam ko na kapag nalaman nila ang totoo, ay tatawagin nila akong malanding babae dahil nga sa sex scandal ko. Mama Mia, ang magandang balita lang ay dun sa school na pinasukan ko at nilipatan ko ay walang ni isa na nakaalam tungkol sa aking sex scandal. Dun lang kasi yun kumalat sa school kung saan ako galing. Kumalat sa mga GC, kumalat sa kani-kanilang mga conversation. Mama Mia, ang buhay ko sa panibago kong paaralan ay nagbigay rin ng panibagong pag-asa sa akin na finally, makakalayo na ako sa mga mapanghusgang tao. Makakawala na ako sa mga panghuhusga ng iba. Hanggang sa lumipas ng mabilis ang 3 buwan, Mama Mia. At sa 3 buwan na yun ay natutunan ko rin na i-open up kahit paunti-unti ang sarili ko sa iba. May mga naging kaibigan ulit ako. Isang gabi, Mama Mia, habang nasa kama ako at nagsisurf ng net at tumitingin sa Facebook, ay isang unfamiliar name ang bigla-bigla na lang nag-pop up na may friend request sa akin. At first ay gusto ko sanang i-ignore yun, pero wala naman akong magawa kaya binuksan ko ang profile na yon.
Mama Mia, I had no idea kung bakit binuksan ko yung profile niya at tinignan ko kung anong laman ng timeline niya at ng mga photos posted niya. And then I realized, siya yun. Siya yung lalaki na parang baliw na bigla na lang sumulpot sa harapan ko. Siya yun, Mama Mia. Si Matt. Kaya naman, inaccept ko na lang ang friend request niya. At nung inaccept ko nga ang friend request niya, halatang online siya dahil nakapag-message siya agad sa akin ng hi. Technically, Mama Mia, dun po nagsimula ang pag-uusap naming dalawa. Dahil ayoko namang isipin niya na wala akong modo dahil pagkatapos ko siyang i-accept ay bigla-bigla ko na lang siyang bibitawan. Kaya nung mag-hi siya ay nag-hello na rin ako. Hanggang sa lumipas ang mga araw, we ended up exchanging flowery words and sweetness words towards each other. Mama Mia, kahit na medyo close na kaming dalawa sa chat, ay hindi naman kami ganun ka-close sa personal. Ang totoo, Mama Mia, ay schoolmate lang talaga ang tingin ko sa kanya. Pero siya naman ay makulit na makulit. Hanggang sa kinakausap na rin niya ako sa school. Hanggang sa para wag siyang magmukhang tanga ay kinakausap ko na rin siya. Hanggang sa yung closeness naming dalawa online ay na-transcend na hanggang sa totoong buhay. Naging close na kaming dalawa, Mama Mia, hanggang sa nagtapat na nga siya ng kanyang nararamdaman sa akin. Nagtapat na siya na mahal na niya ako. And to make the long story short, naging kami ngang dalawa ni Matt. Yes, Mama Mia, na in love ako kay Matt. Nabuwag niya ang makapal at matayog na pader na ginawa ko para sa sarili ko. Hindi ko alam, Mama Mia, na yung mga sakit, yung mga lungkot na pinagdaanan ko ay unti-unti palang mapapalitan ng pag-asa at mga bagong pangarap dahil sa promises naming dalawa ni Matt sa isa't isa. Mama Mia, mula nga nung makilala ko si Matt, ay naadiskubre ko na pwede pala akong magtiwala ulit sa ibang tao. Sinabi ko sa kanya lahat ng mga sikreto ko maliban na lang sa aking sex scandal. Oo, Mama Mia, lahat ng pinagdaanan ko, ang pagtatraidor sa akin ng kaibigan ko ay sinabi ko. Pero tinanggal ko doon ang detalye tungkol sa pagkakaroon ko ng sex scandal. Oo, duwag pa ako nung mga panahon na yon. Duwag akong aminin kay Matt ang totoo. Kaya nga, itinago ko yun sa sarili ko, Mama Mia. Dahil natatakot ako. Natatakot ako na kapag sinabi ko yun kay Matt, ay magkakaroon na naman ako ng panibagong betrayal sa buhay ko. Nasasanay na akong magkaroon ng mga taong nang babackstab sa akin, Mama Mia. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko kung gawin ni Matt sa akin yun. Oo, minahal ko noon si Ken, pero iba ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Matt. Pakiramdam ko kasi, Mama Mia, ay siyang sumalo sa akin matapos akong mabasag ng milyong-milyong beses nung mangyari sa akin kay Ken. Hanggang sa dumating na ang first anniversary naming dalawa ni Matt. Doon, Mama Mia, doon ay plinano ko ang lahat. Plinano ko na doon kami sa apartment ko magsa-celebrate. Nagluto ako ng mga pagkain. Nagluto ako ng mga paborito niya na nasabi niya at nabanggit niya sa akin. Naglagay din ako ng mga balloons, pagkatapos mga bulaklak. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay halos mapuno ang apartment ko ng iba't ibang uri ng mga decorations. Pero nanginginig ako noon. Nanginginig ako habang hinihintay ang pagdating ni Matt. Mama Mia, hindi ako makapag-isip ng tama. Dahil nung araw na yun ang araw na napagdesisyonan ko, Mama Mia, na sasabihin ko na kay Matt ang totoo. Naaaminin ko na sa kanyang lahat-lahat, pati na rin ang tungkol sa aking scandal. Mama Mia, na-imagine ko na. Na-imagine ko na mandidiri sa akin si Matt at iisipin niya na ang babaeng minamahal niya ay isa palang malanding babae. Isa palang babaeng nagbibigay ng serbisyo, mapaligaya lang sa kama ang isang lalaki. Pero Mama Mia, kahit na medyo natatakot ako noon, kahit na medyo umaatras ang puso ko sa mga gusto kong aminin, finally ay dumating na si Matt sa bahay namin.
Nung dumating siya ay surprise na surprise siya sa setup ng apartment ko. I greeted him with a kiss and then pagkatapos noon ay kumain na kaming dalawa. Habang kumakain ay patuloy siya na nagjo-joke sa akin kaya tawa naman ako ng tawa. Lalo pa nung binabalikan namin ang mga memories namin together, kung paano kami nagkakilala, kung paano kami naging close dalawa. Hanggang sa matapos na kaming kumaing dalawa. Hindi ko alam, Mama Mia, kung nababasa ba niya ang isip ko o nakikita niya sa mukha ko ang sobrang kaba. Dahil bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko at tinanong niya sa akin kung may problema ba ako. Kung anong problema. Bago pa man ako makasagot noon, Mama Mia, ay naiyak na ako at nag-breakdown na. At dahil doon ay worried na worried sa akin si Matt at bigla na lang niya akong niyakap. Habang magkayakap kaming dalawa, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ang sarili kong sabihin sa kanya na may kasalanan ako. Matt, may kasalanan ako sa'yo. Ano? Ano bang kasalanan mo? Naku, kinakabahan naman ako sa sinasabi mo. Okay lang, Matt. Okay lang kung hindi mo ako mapatawad. Pero sana lagi mong tatandaan kung gaano kita kamahal. Ano ba yun, Sarah? Please tell me kung anong bumabagabag sa'yo. Sabi niya, Mama Mia, habang sinusuklay ng kaniyang kamay ang aking buhok. And then finally, I said it. Inamin ko na sa kanya ang lahat-lahat. Lahat-lahat, Mama Mia. Kung paano ako trinaydor ng sarili kong best friend. At kung paano akong iniwan na lang basta-basta sa ere ng aking ex-boyfriend. At kung paano ako iniwanan ng mga taong ang akala ko ay tanggap ako. Ang akala ko ay kaibigan at kapamilya ang turing sa akin. Kung paanong nawala sa akin ang lahat. Mama Mia, habang binabanggit ko sa kanya ang lahat ng mga nangyayari at mga nangyari, ay hindi lang po siya nag-react sa akin. Bagkus ay tinitigan niya lang ako, Mama Mia. Hanggang sa matapos na akong magkwento ay wala pa rin nagsasalita sa aming dalawa. Sa sobrang katahimikan ay naririnig ko na ang paghinga naming dalawa. At ang katahimikan na yun ay labis na nagpakaba sa akin. Mama Mia, handa na ako noon. Handa na ako na bigla na lang siyang tatayo tapos ay iiwanan ako. Pero opposite po ang ginawa niya sa mga nasa imagination ko. Pagkalipas ng ilang sandali nung masigurado na niyang wala na akong ibang sasabihin, ay niyakap niya ako ng mahigpit. Habang hinahaplos ang likod ko. At Mama Mia, sinabi niya sa akin nung gabing yun, ang mga salitang kailanman ay hinding-hindi ko malilimutan hanggang sa huling sandali ko dito sa mundo. It doesn't matter anymore, Sarah. I have loved you for who you are. Ibaon na natin sa limot ang nakaraan. Mag-focus na lang tayong dalawa sa future natin. Yang mga sakit at lungkot na pinagdaanan mo, promise, gagawin ko ang lahat para mapalitan yan ng kaligayahan. Mahal kita, Sarah. At sa mga inamin mo ngayon sa akin, kahit ni katiting ay hindi nawala ang pagmamahal ko para sa'yo. Mama Mia, that night was the happiest day of my life. Pagkatapos nga niyang sabihin sa akin yun ay hindi ko na napigilan ang sarili kong halikan siya sa kanyang mga labi. Hanggang sa nag-init na pareho ang aming nararamdaman sa isa't isa, Mama Mia. Noong gabing yun, sa aming first anniversary, finally ay binigay ko na kay Matt ang aking sarili. Oo. Bumayag akong may mangyari sa amin. Napakaligaya ko noon, Mama Mia. Masayang masaya ako na sa wakas ay nakakilala rin ako ng tunay na lalaki. Ng tamang lalaki sa akin. Ng tamang lalaking pupuna ng lahat ng pagkukulang at kakulangan sa buhay ko. After that day, Mama Mia, ay mas naging matatag pa ang relationship naming dalawa ni Matt. Mama Mia, he never failed to make me happy. He was my best friend. He was my soulmate. Until one day, Mama Mia, isa pong multo ng nakaraan ang nagbabalik sa aking kasalukuyan. Ang aking ex-boyfriend.
Hindi ko alam kung paanong nangyari o kung maliit lang ba talaga ang mundo. Dahil nakita ko siya sa mismong school na nilipatan ko, Mama Mia. Meron kasing patimpalak noon sa patalinuhan. At dahil alam ko naman na matalino si Ken, kaya nasisigurado ko na isa siya sa mga representative ng school kung saan siya nag-aaral. Mama Mia, I swear, napaka-awkward nung panahon na yon. Lalo na nung bigla na lang siyang naglakad papalapit sa akin at bigla na lang niya akong niyakap unexpectedly. Shock na shock ako nung moment na yon. Hanggang sa makabalik ako sa realidad. Tinulak ko siyang papalayo sa akin pagkatapos sa matigas na boses ay sinabi kong don't you dare take a step closer to me. Bakit ganyan ka? Nakalimutan mo na ba ako? Sabi niya. I wonder, Mama Mia, kung saan niya nakukuha ang kapal ng kanyang mukha para sabihin sa akin ang mga bagay na yon. Kaya naman bago pa may makakita sa aming dalawa ay hinila ko na siya sa isang corner. Coming from you pa talaga, Ken? From the man I trusted? From the man who left me hanging in the air na wala man lang pasintabi? Sorry na, Sarah. Hindi ko naman talaga sinasadya yun. Napilitan lamang ako dahil sinabi ng mga magulang ko na dapat umalis na ako sa school na yon nung nalaman nilang kumalat ang video nating dalawa. Video mo! Dahil hindi naman ako pumayag na i-video mo ako, Ken. Kahit kailan ay wala naman akong natatandaan na humingi ka sa akin ng permiso na i-video mo ang mga nangyayari sa atin. Pero Ken, wag na nating pag-usapan ang bagay na yon. Pinapatawad na kita pero hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Umalis ka na. Alam kong may competition ka pa. Mama Mia, even though hindi pa naman talaga ako fully nagpapatawad nung mga panahon na yon, ay sinabi ko na lang yun sa kanya para matapos na ang aming usapan. And then again, suddenly he hugged me so tight. I swear, Mama Mia, gustong gusto kong umalis sa pagkakayakap niya na yon. Nagpipigil ako, Mama Mia, pero tinutulak ko siyang palayo pero he was so strong. To the point na umiiyak na ako habang tinutulak ko siyang papalayo. Sa pag-iyak ko, Mama Mia, ay nagbalik sa mga alaala ko ang lahat ng sakit, ang lahat ng ginawa niya sa akin at ang ginawa sa akin ni Darlene. The pain, the betrayals, everything, Mama Mia. Lalo akong nagkaroon ng lakas ng loob para itulak siya papalayo pero sadyang malakas siya. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang pagkakabitaw niya sa pagkakayakap sa akin. At nung ibinukas ko ang mga mata ko ay nakita ko na lang siya na bumagsak sa lupa. At may isang mga bisig na yumakap sa akin. Si Matt, Mama Mia. Siya palang sumuntok kay Ken at ito ay bigla na lang natumba sa may lupa. Agad akong niyakap ni Matt. Nagsorry ako sa kanya, Mama Mia. Hanggang sa dinala niya ako. Inalis niya ako dun sa lugar na yon dahil marami na ang nagtitinginan sa amin. Ano yun? Sino yun? Tanong niya. It was my ex-boyfriend, Matt. I'm so sorry, hindi ko naman talaga ginustong mayakap niya ako eh. Nilalabanan ko siya pero malakas siya. Siya yun, Matt. Siya yun. Mahal mo pa ba siya? Sabihin mo naman para at least handa ako. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay bigla niya akong iniwanan. Lumipas ang ilang linggo, 2 linggo to be exact, nang wala man lang siyang text o kahit na chat sa akin. Natiis ako ni Matt na hindi kausapin, Mama Mia. Natiis niyang wag akong lapitan, wag akong i-text at wag akong i-chat. Nasaktan ako nung mga panahon na yon. Paanong nagagawa niya sa akin yon? Paano niya ako nagawang tiisin? Pero ang sabi ko sa sarili ko, may kasalanan din naman ako. Mama Mia, hindi ako makapag-focus nung mga panahon na yon. Pinaprocess ko pa rin ang lahat ng mga pangyayari. Hanggang sa nagkita na lang kaming dalawa ni Ken. Hanggang sa nagkita na lang kaming dalawa ni Matt sa kantin. At doon ay tinawag ko siya. Lumapit naman siya sa akin at bigla akong nag-sorry sa kanya, Mama Mia. Payak na ako noon, pero niyakap niya ako. Ako dapat ang mag-sorry sa'yo, Sarah. Sensya ka na.
Kinailangan ko lang ng panahon para iproseso ang lahat ng bagay. Pero ngayon, nararamdaman kong mahal talaga kita. Mahal na mahal kita. Mama Mia, sa ganun lang ay nagkabalikan kaming ulit dalawa ni Matt. Hanggang sa isang gabi, Mama Mia, nakatanggap ako ng isang message mula kay Ken. Hindi kita titigilan, Sarah, hanggat hindi ka bumalik sa akin. Baka gusto mong ipagkalat ko yung scandal nating dalawa. I want you to be mine again, sabi niya. Mama Mia, doon ay kinabahan na naman ako. Eto na naman ba? Babalik na naman ba ako sa square one? Well, sino namang may kasalanan nito? Walang iba kundi ako, di ba? Kasi napakalandi ko nung mga time na yun eh. At napakaboba ko para paniwalaan at magtiwala noon kay Ken. Oo, Mama Mia. Meron po akong scandal, pero hindi ko naman ginusto ang bagay na yun. Hanggang sa nagalit na lang ako, Mama Mia, at napagod na lang ako sa mga pinagdadaanan ko. I tried, Mama Mia. I tried to end my life, pero buti na lang at hindi talaga nangyari yon. Dahil nung saktan ko na ang sarili ko at nakita ko na ang tumutulo ang dugo ay dun ko na-realize. Napaka-weak ko naman palang tao. Para ito lang, maglalaslas na ako. Kaya naman ang ginawa ko, Mama Mia, ay inayos ko na lang ang sugat ko. Pero to be honest, kahit na nasugatan na ako nung mga panahon na yon ay wala pa rin akong nararamdaman. Ganun siguro talaga, Mama Mia, kapag sobra-sobra na ang sakit mo emotionally, mamamanhid ka na lang physically. Dumating nga ang mama ko at nakita pa niya ang pulso ko, Mama Mia. Tinanong niya kung anong nangyari doon at ang sabi ko ay wala lang at nabangga lamang ako. Tinignan niya at nung makita niyang hindi naman malalim ang sugat, ay naniwala siya sa sinabi ko. Mama Mia, hanggang sa hindi ko na napigilan ang sarili ko at tinawagan ko si Matt. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko sa kanyang binablockmail ako ng ex-boyfriend ko, Mama Mia. Ang sabi niya ay wag akong mag-alala. Poprotektahan niya raw ako. Sinabi pa niya sa akin, Mama Mia, na dapat daw ay isumbong na namin sa pulis ang lahat. Pero natatakot ako. Natatakot ako na kapag nagsumbong ako, Mama Mia, ay kumalat na naman sa ibang mga tao ang tungkol doon sa sex scandal ko. Takot ako, Mama Mia, na may makaalam na iba. Ayoko po na masira ang buhay ko sa bagong school na nilipatan ko, Mama Mia. Masaya na ako doon eh. Masaya na ako. Hanggang sa, Mama Mia, sabi ko kay Matt, wag na muna. Paano yan? Manong gagawin natin sa kanya? Tanong ni Matt. Wag na muna natin siyang alalahanin, Matt. Siguro naman pananakot lang niya yun. Sabi ko kahit na ang totoo, Mama Mia, ay kabadong-kabado ako sa mga bagay na pwedeng gawin ni Ken sa akin. Hanggang sa isang araw, matapos akong maihatid ni Matt sa bahay, matapos niya akong hinalikan ng pagkatamis-tamis at yakapin, ay bigla akong nakareceive na naman ng message mula kay Ken. This time ay galing po ito sa isang unknown number. Kasi blinak ko na si Ken noon, Mama Mia. Kaya siguro bumili siya ng bagong numero. Hi Sarah, si Ken to. Kung gusto mong matapos na ang lahat between sa ating dalawa, at kung gusto mong matapos na ang lahat ng problema natin, let's talk personally. Huwag mo nang sabihin sa boyfriend mo para wala nang gulo. Gusto lang talaga kitang makausap, sabi niya. Mama Mia, kinakabahan ako noon. Pakiramdam ko ay kumukulo ang dugo ko. Hindi ko alam, Mama Mia, pero na-imagine ko nung mga panahon na yon na sasaksakin ko ng ilang ulit si Ken sa kanyang dibdib para man lang makabawi ako sa sakit na naidulot niya sa akin. Siya ang pinakawalang kwentang lalaking nakilala ko. Hindi ko alam kung paano niyang nagagawa sa akin yon. Tao pa ba siya? Mama Mia, ilang segundo akong nag-isip noon hanggang sa sinabi ko sa sarili ko, dapat matapos na ito. It is now or never. Kaya nag-reply ako sa kanya, Mama Mia. Sige, when and what time? Sinabi niya sa akin na nung mga panahon din agad na yun ang magiging meeting place namin at nung araw din na yun, Mama Mia,
ang pagkikita naming dalawa. Dali-dali akong lumabas ng bahay. Hindi na nga ako nagbihis, Mama Mia, at umalis na agad ako para makipagkita na kay Ken para matapos na ang lahat. Ang gusto ko noon, Mama Mia, ay tapusin na ang lahat sa aming dalawa. Laban ko to. Hindi ito laban ni Matt. Ako ang dapat tumapos sa mga sinimulan ko. Pagdating ko noon, Mama Mia, ay agad kong pinakitaan ng hindi maganda si Ken. Ano to, Ken? Para saan pa to? Alam mo, naaawa ako sa iyo eh. Akala ko pa naman matalino kang tao. You were hailed as the most outstanding student sa school natin dahil sa katalinuhan mo, di ba? Pero bakit ngayon hindi ka makakaintindi? Hindi ka makakaintindi sa salitang Tagalog na iwanan at tigilan mo na ako, sabi ko. Mama Mia, hindi siya nakasagot. Of course, natameme po siya. Siguro, Mama Mia, dahil hindi niya inakala na masasabi ko ang mga bagay na yon. Pero naging kalmado lamang siya. Pwede bang kumain na muna tayo? Promise ko sa'yo huli na to, sabi niya. Mama Mia, saksi ang Diyos at alam niya, Mama Mia, kung gaano ko nakagustong iwanan nung mga sandaling yun si Ken. Dahil every time na nakikita ko ang pagmumukha niya, ay naaalala ko lang lahat ng galit at sakit na pinagdaanan ko. Ayokong tumambay at makasama siya. Pero deep inside, Mama Mia, alam ko rin na kailangan ko ng closure. Kailangan kong patawarin na si Ken. Dahil alam ko, Mama Mia, na kapag hindi ko siya pa pinatawad, alam kong ako rin ang mahihirapan. Gusto ko nang mag-umpisa ulit ng malinis, ng masaya. Hindi po ako mapagtanim ng galit na uri ng tao. Ang totoo niyan, Mama Mia, pinipilit kong makita lahat ng good side ng mga tao sa paligid ko. Gusto ko nang mapatawad si Ken ng totoo. Gusto ko nang mag-umpisa kaming dalawa ni Matt na masayang masaya at wala nang iniisip pa. Dinala ako ni Ken sa isang hindi kilalang restaurant. Siya na ang nag-order para sa akin. At habang kumakain kami, Mama Mia, siya ang salita ng salita. Gusto ko talaga siyang tumigil na sa pagsasalita niya dahil hindi naman ako interesado sa kahit na anong sabihin niya sa akin. Habang nagsasalita siya ay ine-imagine ko na lang na huling gabi na yun para sa mga masasakit na nangyari sa buhay ko. Na bukas ay mag-uumpisa na ang magandang future naming dalawa ni Matt. Iniisip ko na kung anong mangyayari sa amin 10 years from now. Iniisip ko na magkakaroon kami ng sarili naming pamilya at mga anak. Masaya ako noon, Mama Mia. Masaya ako sa mga naiisip ko hanggang bigla na lang hinawakan ni Ken ang kamay ko. Tinignan ko yun at ilang sandali ay binawi ko ang kamay ko. Ano ba yun, Ken? Bakit mo ba hinahawakan ang kamay ko? Pagkatapos noon ay tumayo ako at akmang aalis na pero pinigilan niya ako. Pagkatapos ay ngumiti siya sa akin, Mama Mia. Ang ngiting yun ay hindi ko alam pero parang creepy. Hindi ko alam. And then pagkatapos noon, sinabi niyang malaya na ako. Umuwi ako ng bahay, Mama Mia, na masaya. Kinabukasan ay pumasok din ako sa school na masaya dahil pakiramdam ko, eto na ang magiging umpisa ng magagandang araw sa relasyon naming dalawa ni Matt. Excited pa naman akong pumasok dahil finally makikita ko na ulit si Matt. Finally, Mama Mia, makikita ko na ulit ang maganda niyang pagmumukha. Na alam ko naman na siya talagang nagpapaligaya sa aking sarili at sa aking puso. Mama Mia, nasa gate pa lamang ako pero nakita ko na si Matt. Hindi ko alam pero parang may kung ano sa kanyang mukha nung araw na yon. Parang unusual. Normally kasi, Mama Mia, ay sa loob na kami ng school nagkikita. Pero nung panahon na yon ay parang inaabangan niya ako sa labas ng gate. At nung makita niya nga ako, ay hindi man lang siyang ngumiti. Yung mga mata niya, Mama Mia, ay parang napaka-cold. Hindi ko talaga mabasa ang ekspresyon niya that time. And finally, nakalapit na ako sa kanya. Hinalikan ko siya sa kanyang pisngi pero wala siyang reaksyon. Instead ay naglakad lamang siya papalayo. Sinundan ko siya, Mama Mia, at dumating kami sa garden ng school. Umupo siya sa isang bench doon, Mama Mia. Umupo rin ako. Walang nagsasalita sa aming dalawa dahil hindi ko alam kung anong problema. Hanggang sa dahil sa sobrang katahimikan ay naririnig ko na ang pag-awit ng mga ibon.
May problema ba tayo, Matt? Tanong ko. Ikaw, ano bang problema mo? Tanong niya sa akin, Mama Mia, na halatang may galit. Matt, bakit? I swear, Mama Mia, para na akong magbe-breakdown ng mga panahon na yon at tinatry ko lang na i-compose ang sarili ko. Pero hindi ko alam kung anong nangyayari. Kino-compose ko ang sarili ko dahil ayoko nang maiyak. Ayoko nang magmukhang kawawa lagi. Hanggang sa binuksan niya ang bag niya at may iniabot siya sa aking mga pictures. Mga pictures na siyang sumira sa aming dalawa. Matt, please let me explain. Sabi ko at hindi ko na nga napigilan ang sarili kong maiyak noon. Ang mga pictures na yon, Mama Mia, ay pictures ko kasama si Ken sa restaurant. To be specific ay nung hinawakan niya ang kamay ko at nung niyakap niya ako, Mama Mia. Doon ko na-realize na set up pala ang lahat ng nangyari sa aming dalawa ni Ken. Napaka-demonyo niya talaga. Hindi ko alam kung paano siyang nabubuhay sa mundo. Hindi ko na kailangan ng explanation mo. Hinatid pa kita kahapon, remember? Hinalikan pa nga kita. Akala ko nasa bahay ka na talaga at nagpapahinga. Pero lumandi ka pa. Pagkasabi ni Matt noon, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasampal ko na siya. Sorry Matt. Pero hindi naman talaga ako lumandi. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Hindi ko magagawa yun sa taong tinanggap ako at minahal ako. Hindi ko yun magagawa sa taong mahal na mahal ko. Sabi ko sa kanya na hindi ko na napigilan ang sarili kong lumuhod sa kanyang harapan. So bakit mo to ginawa sa akin? Matt naman, ginawa ko yun. Ginawa ko yun dahil gusto ko nang matapos ang lahat. Hindi ko alam na set up na pala ang lahat ng nangyari. Sabi ko, Mama Mia, na alam kong napapaus na ang boses ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Hindi na kita mapagkakatiwalaan pa, Sarah. Ilang beses mo na akong sinaktan. Tapusin na natin to. Hindi na kita kayang mahalin pa. Pagkatapos noon ay tumayo siya, Mama Mia, at iniwanan niya akong umiiyak. Pero pakiramdam ko nung mga panahon na yon, ang pang-iiwan niya sa akin nung mga panahon na yon ay wala nang balikan pa. Ilang sandali ako sa ganong posisyon hanggang sa maitayo ko na ang sarili ko at pinunasan ko na ang mga luha ko. Sa walang pag-aalinlangan ay pumunta ako sa pulis, Mama Mia, at doon ay inamin ko sa kanila ang lahat. Ang skandal ko, ang pangbablockmail sa akin ni Ken, lahat-lahat, Mama Mia. Napakahirap ng journey na yon. Hanggang sa umabot pa talaga sa school namin ang nangyari sa aking scandal. Ilang araw din akong pinagchismisan ng mga estudyante, Mama Mia, pero inisip ko na lang na lahat naman talaga ay may judgment sa isa't isa. Inisip ko na lang, Mama Mia, na ito na siguro ang paraan ko para harapin ang mga nakaraan at ang mga nagawa kong kasalanan. Mama Mia, hindi ko na rin pinakulong pa si Ken dahil ayoko na ng komplikasyon. Ayoko na pumupunta pa kami para sa hearing ng kaso. Ayoko nang madagdagan pa ang stress ng mga magulang ko. Pinatawad ko na lang siya sa isang kondisyon na lumayo na siya sa lugar namin. Hindi ko alam kung saan siya pumunta pero I know, Mama Mia, na malayong malayo. At masasabi ko na bukod sa mga magulang ko, ay nilabanan kong mag-isa ang laban na yon, Mama Mia. Dahil tuluyan na nga kaming nagkahiwalay dalawa ni Matt. Nagkikita pa rin kami sa school pero hindi na kami nagpapansinan na para bang walang nangyari, na para bang hindi kami nagmahalan. Lahat ng pangako namin sa isa't isa ay parang bula na nawala na lamang. To be honest, Mama Mia, hanggang ngayon ay napakarami ko pa ring tanong sa isip ko. Kung mahal pa ba talaga ako ni Matt? Kung may nararamdaman pa ba siya sa akin? O kung talagang minahal ba niya ako? Pero Mama Mia, kahit mahal na mahal ko pa si Matt, ay hindi ko na po siya inabala pa. Binigyan ko na siya ng kanyang peace of mind. Bukod sa pagmamahal ko na gusto kong ibigay sa kanya ang kanyang kalayaan, ay pagod na rin akong humabol ng mga tao, Mama Mia. Pagod na pagod akong humabol ng iba. Sa ngayon ay hinahabol ko na lang ang aking kaligayahan. Ilang taon na ang lumipas, Mama Mia. Pareho na kaming graduate ni Matt at pareho na kaming may mga trabaho.
Recently ay may nabalitaan ako mula sa dati naming common friend ni Matt. Engaged na pala si Matt, Mama Mia. At yung maswerteng babaeng nakakuha ng puso niya ay 4 na buwang buntis na raw sa kanilang anak. To tell you honestly, Mama Mia, hanggang ngayon ay masakit pa rin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin okay. Hindi pa rin ako nakaka-move on. Hindi dun sa nangyari sa amin ni Ken, kundi sa nangyari sa amin ni Matt. Dahil hanggang ngayon siya pa rin, Mama Mia. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang magpapasok ng ibang lalaki sa puso ko dahil si Matt pa rin ang nagmamay-ari nito. Don't get me wrong, Mama Mia. I am very happy for Matt. I am happy na slowly na-achieve na niya ang lahat ng dreams niya. Lalo na ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya kasama ang taong minamahal niya. To Matt, to the man I loved before and I love until now, gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko hanggang ngayon. Always remember na mahal kita at nandito lang ako palagi para sa'yo. Kahit na wala nang tayo, kahit na hindi na tayo, gustong-gusto kong nakikitang nagsasucceed ka at gustong-gusto kong nakikitang nagiging masaya ka. Gusto kong makita pagkatapos ng ilang taon na masaya ka sa pamilyang meron ka. Congratulations to you and to your soon-to-be wife. Mahal na mahal kita palagi. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Mama Mia, at maraming salamat po. Pasensya na po kung medyo napahaba itong sulat ko. Mama Mia, maraming salamat nga pala sa iyong YouTube channel kung saan ay isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ako nakakahugot ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Dito ko kasi naririnig at dito ko nalalaman, Mama Mia, na may kanya-kanya talaga tayong pinagdadaanan sa buhay. Na may kanya-kanya tayong laban na dapat na ipanalo at dapat na harapin. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ako sumusuko sa buhay ko. Hindi ko alam kung magkakaroon ba ako ng panibagong pagkakataon para sa pag-ibig. Pero hanggat hindi pa ako nakaka-move on kay Matt, I swear, Mama Mia, gaya ng iyong palaging payo, hindi ako magpapapasok ng ibang tao sa buhay ko. Hindi ako magpapapasok ng ibang tao na hindi pa ako 100% okay. Maraming salamat po ulit. Ang iyong avid listener, Sarah. Maraming salamat, Sarah, sa pagbabahagi mo ng iyong kakaibang kwento ng buhay. Meron talagang mga lalaking katulad ni Ken. Mga lalaking napaka-self-centered. Mga lalaking walang ibang iniisip kundi ang kaligayahan nila, kundi ang mga bagay na gusto nila. Well, hindi naman lang lalaki ang ganon. May mga babae din naman. In fact, meron nga tayong ibang sender na ganon dati, hindi ba? Tulad na lang ni Leslie nung mga nakaraang araw. Pero masaya ako. Masaya ako dahil patuloy kang lumalaban sa buhay, Sarah. Ipagpatuloy mo lang ang lumaban. Ipagpatuloy mo lang ang tumayo sa bawat araw. Ipagpatuloy mo lang na mabuhay. Magugulat ka na lang isang araw, hindi na masakit. Isang araw, tuluyan ka nang nakawala sa nararamdaman mong pagmamahal para kay Matt. Masaya din naman ako para kay Matt. Siguro nga hindi lang talaga kayo itinadhana para sa isa't isa. Kung ano man ang tinadhana ng Diyos para sa iyo, hangad ko ay matagpuan mo na yon. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating channel. Kung ikaw na nakikinig ngayon, kung nagustuhan mo ang letter at ang kwento ni Sarah, please do click like and share this video. Huwag kalimutan na i-share ito sa iyong mga kaibigan, kakilala, maging sa mga kaaway mo na rin para dadami pa kahit paunti-unti itong ating community. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. Kung nakasubscribe na kayo, please huwag kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat kwento na ating ibabahagi araw-araw dito sa ating channel. Ako pong muli ay nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong walang sawang pakikinig at sa inyong walang sawang pagsuporta. Magandang araw po sa inyong lahat.